Kumusta po mga kapadre? Welcome po sa ating farm vlogs. Mag-subscribe na po kayo at mag-like para sa mga bagong adventures. Maraming salamat po! Morning mga padre, time check 6 a.m. Ayan, nag-check ako kasi kailangan maglinis na kami ngayon ng baboyan. Mamaya kasi hindi na naman pwede. Ayan mga padre, okay na siya, maganda na yung daloy ng tubig. Hindi pa kasi namin natapos sa gandulo. Tapos itong bago natin, palilinyahan ko ngayon. Kaya ngayon maaga akong pinaglinis ng kulungan para mamaya pwede na ulit gawin namin. Bukas na ulit linis ng kulungan namin. Ayan mga padre. Okay na yung ano niya, yung daloy ng tubig. Maganda na yung daloy. Tapos lalagyan natin ito ng close. Hindi siya naka-open. Lalagyan rin natin siya ng, gagawa natin ng bakal na naka-close para malinis din siya. Tapos pag ipa-power spray na lang siya, dire-diretso hanggang doon sa gagawin natin mamayang septic tank. Ay mga padre, good morning. Napakaganda ng panahon natin ngayon. Sana wag nang umulan. Although kahapon hindi naman kami inabutan ng ulan, pero kagabi lakas ng ulan. Kagandahan pag umuulan lang, berdeng-berdeng kapaligiran natin. Talagang mararamdaman mo yung probinsya vibes ng lugar natin. Kasi pag tag-init, tuyo, medyo matamlay yung mga dahon, hindi siya ganong maberde. Ayan, mga padre. Ganda Ganda ng panahon natin. Sana tuloy-tuloy na yung ganda ng panahon natin. Paano mga padre, mamaya babalikan ko kayo sa mga ginagawa natin to. Mag-check lang ako. Tsaka pupunta tayo ng hardware. Kinulang pa tayo ng 6 na semento. Gastos ulit. Ayan mga padre, mamaya babalikan ko kayo. Kakain lang muna ako. Padre may kawayan ako dito sa likuran kumuha ako ng ubod. Meron ng ubod dahil tagulan na gagata ako, tapos sasabayan ko ng iniyaw na hito. Ginagayat ko lang siya. Mamaya igigisa ko na siya sa konting baboy tsaka gata. Sarap raw ito First time kong makatikim nito. Sakto nagkaroon ng ubod yung sa may kawayan natin sa likod, kaya pinakuha ko. Titikman natin mga padre kung effective na masarap talaga. Date mga kapadre, ito na. Ito para sa mga kulig lang natin to. Yan. Ito naman, ito ipitan na ginawa natin. Ang kulang na lang nito pinto. Pinto nito sa harap at sa likuran para yung pasukan ng mama pig. Tapos ito dito. Yan, pasusuan yan. Para pag nanganak, hindi madadaganan. Pag malapit ng mga naka-due date na yung baboy natin, si mama pig, ipapasok na natin dito. Para if ever na mga anak ng gabi at hindi napansin, hindi niya madadaganan yung mga anak niya. Ayan. Gumawa na lang tayo ng ipitan. Fabricated na lang. Hindi na tayo bumili ng ipitan. Medyo mahal pa Ang kailangan lang naman yung tamang sukat Dahil native yung mga alaga natin. Sukat ng native lang to mga padre. Ayan. Tapos lalagyan na lang natin to sa ibabaw, pinakahangganan, para hindi sila tatayo. Ito dadagdagan pa natin to ng grills, mga 2 pa, para yung mga kulig hindi tatabang. Ayan mga padre, medyo matrabaho lang talaga, pero yung mga kulungan natin dito sa side na to okay na, may mga butas na lang. Actually pwede na nga natin lagyan to ng mga kulig Kaso gagawin natin, papipinturahan muna natin. Alam mo naman ang mga kulungan laging basa, para hindi agad mga lawang, kasi halos gumamit tayo ng bakal dito Tapos winelding pa natin. Once na winelding mo, madaling mga lawang yung mga duktungan na winelding natin dyan Ano kaya Nursing? Kaya pa? Kaya. Panis? Yan sinasabi ko sa'yo kay Nursing panis. Ayan okay na. Tapos
yung drainage natin dito. Ayan, nagduktong-duktong na. Ito yung drainage natin sa likod. Ayan. Tama, hindi ka Ah. kumupunta ng bago yan, kaya nilinis na. Kaya nga eh. Ayan. Hanggang doon. Paikot yan. Conversion lang yung nakita nyo kahapon na ginagawa natin. Ayan, conversion lang yan. Ayan. Tapos, gagawa tayo ng pang-takip dyan. Ano muna? Pag nakaipon-ipon tayo, gagawa tayong pantakip. Pero, for the meantime ngayon, okay na siya. Hindi na siya yung parang kalat-kalat na yung dumi ng mga alaga natin. Kaya rin naman kasi pag may bisita ka, ang pangit tignan. Tapos ito naman yung sa kabilang side. Ayan. Ito yung pintuan nila. Ayan. Ito, may pintuan to sa likod. Dahil dito papapasukin natin yung si Mama Pig. May pintuan. Doon yung ano niya, harapan niya. Ngayon paglalabas, doon naman siya lalabas. Dalawang pintuan nito. Isa sa likod, isa sa harap. Ayan mga padre. Baba lang yan, oh. Binabaan lang natin yung kulungan natin kasi dito malakas ang hangin. Baka mamaya pag hinangin matanggalan tayo ng mga bubong. Alam mo naman ang hangin, walang imposible sa hangin kahit na nakateksto pa yan, kahit na ano ilagay natin dyan. Talagang pag hinangin yan, mataas, yari. Binabalang natin para bago tayo hanginin, tatama muna, basag na yung hangin sa mga puno. Ayan mga padre. Ayan, ganyan lang simple yung setup ng backyard farming natin. Ayan. Pero yan, tama na. Sabi ko nga sa vlog, tama na yan, okay na yan. Hanggang 6 na ano lang tayo, 6 na inahin. Tapos magpo-focus tayo, mag-grow out tayo ng mga kulig. Ayan, kung sakaling pag nanganak sila, grow out natin, pambenta, 25 to 28 kilos pang lechon. Tapos pag may inalok dito sa mga ka-backyard ko dito, may mga farm rin dito. Pag hindi na nila kayang pakainin, bibili na lang natin, mas okay pa yon. At least ang kapital mo doon, sa mga biik lang, wala na sa nanay. Kasi kapag merong hinaing ka, medyo kakapital ka talaga sa pagkain, medyo malakas sila kumain. Although okay naman, sulit naman pag nanganak kasi wala ka ng kapital doon. Kasi ang nanay naman pakakainin mo talaga. Ayan mga padre. Ayan. Malinis na siya. Unlike nung una, kasi nga hindi naman namin talaga focus na paramihin yung inahin namin. Sadyang dumami lang talaga inahin namin, nagsilaki yan. Nanginayang akong ibenta, magandang klase kasi yung mga inalagaan namin mga babae. Ayan, ginawa na lang namin inahin. Ayan, hanggang dulo. Ito madre kakao to eh. Ayan, hanggang dulo yan. Doon, hanggang dulo pa doon. Tapos gagawa tayo ng septic tank natin. Pagkagawa, doon babaksak lahat. Then, baksak na lahat. Yung tubig, lalabas na doon. Kumbaga sa pag lumabas doon sa pan natin, ano na siya, nakapilter na siya. Ayan, mga padre. Tapos ito, tatanggalin na rin natin to para maluwang na. Ayan, unti-unti na tayo natatapos kasi ang plano kong umuwi next week, mga Tuesday, Wednesday. Maynila muna ako. Ayan, mga padre. Ayan, puro conversion na yung open canal natin. Importante kasi yung yung drainage natin kapag nag-aalaga rin tayo para wala tayong walang langaw. Medyo kaya-aya kapag may bumisita sa'yo, malinis. Siyempre may mga kapitbahay tayo, mga farm sa kabila. Ayoko namang sabihin baboy tayo sa pag-aalaga natin. Kaya idinaos na natin yan mga padre. Ayan, maayos naman na siya sa tingin ko. Tapos ipon lang ng konti. Ang plano ko dyan, tatakpan natin yan manhole type. Mamanhole natin. Para wala talagang naka-expose siya. Ayan. Ayan, swabe-swabe. Although patigil-tigil kami kaya medyo tumatagal. Kung mapapansin nyo, basa yung lupa. Gawa ng may bagyo ngayon.
paulan-ulan dito, inaalalayan lang namin yung pagsisimento kasi sayang pag naghalo tayo ng simento at lumakas ang ulan, masasayang yung simento natin. Mahal na rin na simento ngayon, 230 dito. Sayang naman, mababaliwala yung materialis natin. Sa panahon ngayon kailangan medyo mag-ano ka, alalay ka sa materialis, napakamahal. Easy, titignan mo kung paano ka makakatipid. Yan mga padre. Kung ano nga lang, gusto ko nga nung una dito kawayan kaso ang problema sa kawayan, may lifespan yung kawayan pag lumutong na wala na. Unlike tong bakal na to, talagang matagal mo siyang magagamit. Kung tamarin ka na rin baboy ka, ay lagyan mo lang screen yan, pwede na kulungan ng mga manok kung ano mga gusto mong alagaan. Ayan mga padre, okay naman siya. So far so good, okay naman siya. Nakakagamit-gamit na kami. Pero ngayon, doon naman tayo sa dulo naman. Hindi na muna pwede maglinis ngayon. Kanina pinaglinis ko muna yung si Kuya Jess. Para kako hindi muna pwede maglinis bukas na ulit pwede maglinis. Isang iyakan na lang muna. Ayan mga padre. Ito yung itsura ng ano natin. Gusto kong maisama sana sa video kung matatapos kung ano yung itsura nung gagawin nating ipitan. Bagay kahit bukas na siguro. Siguro bukas okay na yan. Yung ipitan natin kung ano itsura. Yung ipitan pati yung mga pintong gagawin diskarte doon. Ayan. Medyo matabaho rin. Masinsin yung masinsin. Alam mo naman kapag sa bakal talagang kailangan pulido. Kailangan pulido kasi yung pagbe-welding mo dito mga padre. Yung nakaka-challenge yung mga baboy natin. Lalo na pag malalaki yung ilalagay mo. Kahit na native siya, medyo malaki kasi native namin dito May crossbreed na rin siya Ang lalakas. Pag dinunggol, sira agad kailangan matibay talaga yung gawa mo dito Hindi bara-bara ba, hindi basta-basta ang gawa. Medyo sesilanan mo rin sa tibay. Yung sa tibay lang naman, pero yung selan na itsura, okay lang, kulungan lang naman. Yung tibay, kailangan sesilanan mo. Kailangan hindi basta-basta yung bira mo sa tibay rin. Ayun mga padre. Tapos looking good naman yung ano natin, yung mga bibi natin. Okay naman sila. Kahit umulan parang tuwan-tuwa sila kasi parang solo na sila sa buhay Nakaraan yung parang stress sila kasi nga kasama nila yung mga baboy Pero ngayon parang masaya sila. Ayun. Ang kulang na lang natin ito, lalagyan natin to ng bakal. Kasi tumakto yung entrance kasi sa may kanal Lalagyan na lang natin to ng bakal para papagawa na rin tayo ng takip na bakal dyan sa kanal natin. Tapos ito, pinto, ito madadali na to. Yan lang talaga mahirap kasi kailangan matibay Pag hindi matibay, may kalalagyan yung gawa mo, sayang. Ayun Tapos bumili nga pala ako ng mga suwi ng saging. Magpapatanim ako ng saging para siguro dun banda, para kahit papaano sa matali natin yung ulan, yung parating na ulan. Ang ganda buhay na buhay ayan mga padre Ay, may mga puno tayong maganda na, pati mga atis natin, ang gaganda na ng atis ang daming bunga na ng atis natin mga ilang buwan na lang yan, maganda na yung mga atis natin ay itik sa bunga yan atis, pati dito mga atis, ayun mga atis natin mga padre lalapit lang itik sa bunga yung mga atis natin maganda ay maganda na yung atis natin
Sarap yan. Sakto yan. Sa isang buwan, maganda na yung atis natin. Ayan. Ito nga yung ano natin, mga padre. Ito mga bibi natin, ayan, oh. Siglan na sila. Oh. Yabang, oh. Mayabang na yung barako ko. Dati, stress, eh. Ayan. Ayan, nagyan na sila. Ayos na sila. Kumbaga sa ano, tama na yung kinalalagyan nila. Ano rin, ilang buwan rin. Parang 4 na buwan rin din sila sa kulungan ng mga baboy natin. Ayan, oh. 4 na buwan din sila. Ayan, oh. Oy, wag mong bugawin, Jepoy. Wag mong bugawin. Wag mong bugawin sila. Ha? Wag mo sila bubugaw. Kaya titingin ka lang, wag mong bubugaw. Ayun, anak ng caretaker namin dito. Ayan. Ayan, lalo na pag nagkaroon na ng tubig. Solar lang pala yung ginagamit natin dito. Kailangan may ilaw rin sila. Tapos pag nagkaroon na ng tubig dito, ayan, nagkakaroon na yan. Pag umulan ng umulan, gaganda na rin dito, makakatubig na to. Tapos meron ka ng mahuhuling mga isda dito, tsaka yung mga palaka. Palaka iniintay ko dito, eh. Ayan. Dito ko siya ilalagay, itong saging na binili ko. Dito tatanim tayo ng saging. Samantalayin natin, yung dalawa pa lang meron doon. Samantalayin natin yung itong parating na ulan. Ayan. Ayan. Tapos ito nga yung yung dulo ng ginagawa natin. Ikaw makulit ka, Jepoy, ah. Ayan. Ito. Hanggang dito na yan. Tapos dito na tayo gagawa ng natin, septic tank. Septic tank siya na naka-filter, then lalabas na dun. Pag puno na, lalabas na yung tubig. Lalabas na dun. Kasi merong manhole dun yan, eh. Ayan. Ayan, nagpatanim na rin tayo ng mga napier. Sayang nga yung napier natin napatanim, hindi ko expected tatamaan doon. Palilipat ko na lang siguro yan. Ayan. Yan yung natin. Puntahan natin si Ibana. Ito si Ibana, oh. Wala pa siyang mapwestuhan, mga padre. Gawa ng yung mga kulungan ko punong-puno, eh. Ayan, si Ibana. Ayan si Ibana ko. Ayan. 5 na lang nabuhay dito sa anak nito, eh. Kasi lang to, first time mamis lang to. Kaya ang anak niya 5 lang nabuhay. Ayan. Ayan. Ngayon pag nagawa na yung kulungan, doon ko na sila ilalagay. Kawawa rin sila. Ayan, ang kulit, oh. Oh. Iyak lang iyak. Oh. Bali ano na yan? Yan yung kinapon. Siguro na yan? 13 mga 14 days pa lang, 15 ganun. Kami nag-aawat kami 30 days, minsan 28 days kapag marunong na kumain. Inaawat na namin para mas lalong maging maganda yung katawan. Pag marunong na silang kumain, pwede nang awatin. Tapos nandito tayo sa first building natin. Ito 4 na butas to, ayan. Ayan, mga makukulit to. Tahimik sila, eh. Gutom. Kaso maraming pupo ngayon, mga padre, kasi nga hindi kami makapaglinis ngayon. Konting tiis lang, ngayon lang naman. Kasi nga tatapusin na namin tong ginagawa. Ayan, puro solar lang ang gamit natin dito. Hindi na tayo gumamit dito ng kuryente. Hindi kuryente lang pala dito, yung power spray natin. Naka power spray tayo. Ayan. Yan yung sistema ng natin dito, ng alagaan natin. Ayun, mga padre, yan. Sakali kung mapaibig kayo mag-alaga ng mga native, masaya rin. Maganda rin, nakakatuwa, nakakatanggal ng stress. Tsaka kikita ka kapag nasa tamang program rin.
Pero kikita kang hindi malaking kita. Kung sanay ka malaking kita, hindi pwede. Ang kita lang dito yung talagang maliit ang kita lang talaga. Although kahit maliit ang kita siya, ayos naman kahit papano. May passive income naman na papasok talaga rin. Yung kung kesa yung pera mo itatabi mo lang sa bangko, mas medyo maganda, medyo okay pa rin ang kita niya kaysa sa ipapasok mo lang sa bangko. Ayan. Yan yung mga ano, yan, yung ginagawa natin. Pero ngayon naman wala na. Ang naging kulang na lang natin, nagpabili ako ng 6 na simento kanina. Kinapos tayo sa simento pa talaga eh. Yan, nagpabili tayo ng 6 na cement kanina. Yun yung gumagawa natin. Talagang tinitibayan kasi nga gawa ng malalaking hinay ng sasampa dyan. Ito na yung future hinay natin, tong 4 oh. Ito. Yun oh. Lalaki oh. Future hinay niyan, 4 na piraso. Native yan. Ito si Aruba. Si Aruba, kita mo, ang laking hinayin to si Aruba. Oh. Yan ang sasampa rin doon kung sakali. Ito malalaki, ang gaganda ng anak niya. Oh. Ito magaling to. 10 yung anak. Mortality ko 1 lang dapat sa panganganak. Ang problema, yung isa malaki na, nadaganan niya pa. Kaya ngayon ang natitira niya is 8. Pero ngayon malabo na madaganan yan. Yan talagang kailangan mo ipitan. Although kung para sa ang katwiran dito sa babuyan, kung para sa iyo, para sa iyo. Pero minsan kailangan mo rin daw gumawa ng paraan. Ngayon, tinuruan ako, gumawa raw ako ng ipitan para hindi ganun kalaki yung mortality rate ko. Yun ang sabi sa akin ng mga matagal na nasa negosyo na ganito. O sige, tinuro sa akin kung paano yung gagawin ipitan. Ginawa ko naman. Kasi sabi nila, tanggap mo merong mortality, sabi niya. May mortality rate. Pero, kung kaya mo pang pababa yung mortality rate mo, gawan mo ng paraan. Gawin mo yung ipitan, sabi sa akin. Ngayon, nakagawa ka na ng ipitan. Di ba? Tapos nagkaroon ka pa rin ng mortality. Ibig sabihin, bababa lang yung mortality mo, mababawasan ka, tapos gaganda pa yung ani mo ng baboy kaysa iaasa mong kung para sa'yo, gawa ka rin ng paraan na para bumaba yung mortality mo. Pwede naman. Yun nga, ganun ang ginawa ko, gumawa na rin ako kasi sa ngayon yung 2 baboy kong nanganak, talagang mataas ang mortality rate ko. Bali, ang mortality rate ko 5 tsaka 2. 7 yung mortality rate ko. Ang nabuhay 8 tsaka 5 lang. Diba, malaki. Dapat ang mortality rate mo dapat mga 3, 4. Ganon. Ito, ang mortality rate ko 7. Malaki. Sayang. Kung palagay mo na isang biik 3,000. Diba? Magkano na benta ng biik? 3,500. Gawin mo na lang 3,000 isa. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21,000 rin nawala sa'yo, di ba? Ano rin yun? Marami na rin pambiling maraming pambiling mga feeds. Kaya kung kaya nating gawa ng paraan yung mortality rate natin, gawa natin ng paraan. Pero kung talagang ganun pa rin, wala na tayong magagawa. Diba? Gandun lang siguro ang buhay nila eh. Pero ngayon, ginawa ko ng paraan. Sabihin, wala na akong dudang bakit kasi hindi ko ginawa eh. At least, ngayon ginawa ko siya. At may namatay, parang marami pa lalo yung namatay. Wala na tayong magagawa doon. Diba? At least ginawa ko yung paraan. Okay, pinatatanim na natin mga saging. Ano ba tawag dyan, kuya? Saba. Mga saging saba natin, papaikutan natin to. Para meron tayo ma-harvest. Ilan? 8 months? Next year pa pala yan. Parang kamuting kahoy lang.
Ayan. After 8 months, ma-harvestan na raw natin to. Saging saba. Ayan. Paikutan natin yan. Pinakatabon natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun, meron na rin tayo eh. Para meron tayo ditong na-harvest pagdating ng panahon. Gaya ng sabi ko, sasamantalayin natin yung tagulan. Hanggang natin ng mga saging. Looking good naman yung mga pato natin. Ayos naman sila. Medyo masaya na sila ngayon sa kinilalagyan nila. Ay mga padre, pagod na rin isipan ko. Marami pa tayong plano dito, pero unti-unti lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ayun. 10 yung binili natin eh. Bali pang 12 pati yun dun. Yan. Tapos eto na, okay na friend ko. Ha? Pag na mo, sunod din. Naku, ano yan, malalaki din yan. Ano to, saba no? Ito yung pang banana Q. Pang banana Q. Magtitinda na lang ako ng banana Q sa harapan para meron akong pambili ng materyales. Saka litsunan. Banana Q tsaka litsunan na. Para may negosyo na ako, para titira na ako dito no. Pwede. Ayan. Tinda na lang ako ng litsun tsaka banana Q. Ito yung mga lokal dito na nagbibigay sa akin ng mga idea. Ayan. Okay na. Yun na lang. Yung gagawa na tayo din ng septic tank. Bukas siguro. Sabado ngayon. Sunday pahinga muna tayo. Ayan. Ayun na. Maganda ng tingnan talaga. Iba talaga yung kapag medyo nakikilos-kilos na natin yung farm. Medyo parang nagkakaroon na ng value yung farm natin kapag may mga ganyan tanim. Kapag wala, parang bold na bold eh. Ngayon nagkaka-value na siya kahit papano. Although hindi pa natin siya mapapakinabangan, at least meron na tayong aasahan ng mga tanim-tanim natin. Maganda naman yung lupa dito, mataba eh. Tapos ito, papaklean up na rin natin to. Ito dinidevelop natin, puro bandang likuran muna tayo. Hindi pa tayo kumikilos sa harap eh. Although yung harap malinis naman dun eh. Ito inuunti-unti natin linisin. Ayan. Patam na natin ng saging. Tapos magkakasuhi ba yan? Tawag, magkakasuhi pa yan, no? Lipat lang tayo ng lipat dyan. Hindi na tayo yun na itatanim na natin yung suhi. Bakit yung isa nasa ilalim? Hindi ba aabutin yun? Tingnan mo, yung kuha doon eh. Ganun. Naabot ng baha yun eh. Wala, buhay na ngayon. Sarap niyan. Pag nagkaroon na ng dahon yan, masarap nang lagi tayo magmumukbang tayo. Lagi tayong, ha? Kamuting kahoy. May dahon eh. Ah. Kaya kamuting kahoy naman. Puso, tortong puso. Wala tayong tagpunan eh. Si Kuya Narsing, siya naman daw sagot niya. Bibigyan niya raw ang kamuting kahoy, magtatanim siya. Ha? Wala sabi ko, kamuting kahoy. May dahon eh. Kaya kamuting kahoy naman. Kaya nga, baka meron ka, di mag-ambag ka sa farm ko. Para lagi kita maalala. Ito, mga pagbalik mo dito, may bunga na to. Yung alin? Saging. Parang sinabi mo matagal akong babalik ka. Pambihira. Susunod na sinamdati. Ano eh? Parang sinabi mo matagal pa akong babalik ulit Ikaw na. Kamo, lagi ako madadalas ngayon dito dahil pag-alis ng anak ko, wala na, dalawa na lang kami sa bahay, di lagi ako na dito. Kaya nga magtatayo na ako ng bahay sa harap eh. Para maibsan natin yung kalungkutan. Kasi mga padre, paalis na yung anak kong bunso eh. Matagal-tagal yun, 2 years ang kontrata niya sa ibang bansa eh. Kaya inaano-ano ko na to, parang twice a week nandito kami.
Champion? Oh! Wala na. Pati hollow blocks wala na? Mga putol-putol meron yan. Oo, yun na lang ginamit mo sana. Para umabot dito. Teka, Kuya Nosing. Hindi, lalapot ko lang. Hindi, wala ka ng pampalaman. Gamitin mo na yan. Para sumakto na dun sa gagawin nating ano. Tawag dito. Gamitin mo na para sasakto tayo dun sa gagawin ano. Dun sa ilalim ni Ibana, nakuha mo na yon. Yun na dun, may isa dun ah. Sa ilalim ni Ibana. Dun sa pinagtalian ni Ibana. Ayan, mga padre. Namumulot na lang, wala nang pambili. Wala na. Ubos hanggang pantubos. Hindi sayang kasi kung bibili na naman tayo, hindi wala pa tayong gagamitan eh. Bibili na lang tayo kapag nagsimula tayo dun sa kabila. Simutin na lang. Oh, simutin muna natin. Diyan sa ilalim wala. Oh, meron pa dyan eh. Sumusuko ka kagad eh. Para umabot. Kuya Jess, dito na ako magkano no, magpapahukay. Kahit na hanggang dito lang. Hanggang balakang lang. Oh, para magiging filtration lang siya muna. Para hindi ganyan itsura kalabasan, Kuya Jess. So, tingnan mo. Eh, paborito mo pa naman yung kangkong. Oo, yan dyan ako kumukuha eh. Yung inulam natin, di ba dyan kinuha? Oh, siyempre. Masarap eh. Oo naman. Bakit? Yung binibili mo ba sa palengke, nakakasigurado kang malinis rin? Eh, sigurado ka, di ba? Baka hindi mo alam, galing sa QI. Oo. Di ba? Halo ka pa. Sa QI, doon sa may mga likrosi. Ayan, mga padre. Nag-uusapan lang namin yung mga konting, mga ano ko dito. Mas gusto ko yung mga lokal dito yan. May mga edad para natuturuan nila ako. Sila nagbibigay sa akin ng idea. Kasi mga liti mong taga rito yung mga yan. Sanay na sanay sa buhay farming. Eh tayo naman niyayakap lang natin. Pero nagugustuhan ko na rin. Nakikita ko rin yung sarili ko na dito ako titira. Ay mga padre, ang ganda na. Meron na tayong tanim. Plano ko kasi punuin to ng mga yung makakain ng mga prutas yun. Tulad yung may atis, meron na tayong sampalok, may malunggay, may bayabas. Sobra, kita mo sobra ka pa. Sumobra pa. O, halo ka muna. Yung pinag-ihawan pa doon, meron pa doon. Yung pinag-iyawan, nakuha mo na lahat? O, hindi na tayo mag-glitchin yan. wala na iyawan. Ayun mga padre. Madalas kasi kami dito mag-iyaw-iyaw eh. Ano lang, iyaw-iyaw lang. Pero shot, hindi ako umiinom eh. Hindi natin natutunan pag-inom eh. Ano. Mga padre. Ito yung ating kapaligiran. Ayan. Nagkakaroon na ng kulay. Mga kapadre, doon tayo sa mortality rate natin. Ayan, gawa lang natin ng paraan. Sayang rin naman if ever yung pito is 21,000, sayang rin yan. Makakabawi ka rin sana sa mga pinakain mo sa hinay, yung mga feeds, di ba? Yun lang naman ang inihingi, gagawa lang tayo ng ipitan. Sabihin, talaga namang gagawa tayo ng kulungan dahil kulang tayong kulungan. Yung ipitan, gawa na rin tayo ng ipitan, di ba? Sayang rin naman malay mo, gumanda yung susunod natin, ani. Kasi itong August, lahat yan, ano na yan na bulog na, August, September, 114 days kasi yan minsan 115, ganun. August, September, October, November, 369, 15, December, di by January, marami ka na namang kulikto ng mga ngalakratyan. Alanganin, pero dapat December kasi dapat meron ka talaga mga big Ayun mga padre, ayan, pasilip sa farm natin. Ayan.
pati sa kabila. Ayan. Sa mga biik nating malulusog. Ayan. Ayun nga, gaya na lagi ko na sinasabi, maraming salamat lagi sa patuloy na panonood at pagtsatsagang panonood sa akin. Sa subscriber kahit papano nadadagdagan tayo pa isa-isa, dalawa ganun. Pero okay na rin, not bad. At least meron rin palang nakaka-interest sa akin kapag nagsasubscribe. Ayun, ang ano ko naman, ang aking ibibigay lang sa inyo is gagalingan lang natin. Tapos minsan gagawin nating informative. Kapag may tanong kayo, try nating sasagutin. Pero hindi ako eksperto. Based sa experience ko lang ako sasagot. Yung nangyari dito sa farm. Siguro naman sa ilang taon ko na rin pagpa-farming. May mga experience na rin tayong mga naranasan. Sasagutin natin yan kung kakayanin natin. Abot ng ating makakaya. Kung magkakaroon tayo ng network sa farm, sige, why not? Kung parehas mapapaganda yung farm natin, laban tayo dyan. Tayo naman gusto natin lahat tayo, everybody's happy, masaya tayo. Kung sakaling magkaroon tayo ng mga collaboration sa mga alaga natin, kung paano ilatag nyo lang yung mga gusto nyo, suggestion nyo sa akin, PM lang kayo dyan, sumasagot naman ako sa mga PM. Ayun, mga padre, hindi ko na patatagalin tong kwentuhan natin. Minsan, someday, makapunta kayo dito sa farm, kwentuhan tayo. Pag nandito ako, lagi, araw-araw, lagi, kung nandito ako, kwentuhan tayo. Basta, nandito ako, sige, why not, laban. Ako naman gusto ko rin may mga nagiging kakwentuhan dito O paano mga padre, ingat kayo and God bless.